Hello, welcome to Virgo, Philippines. So, reading natin ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Kung what resonates. Don't forget, i-subscribe din yung isang channel namin, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, at saka Earth Sign Philippines. Ayan, kasi you are an Earth Sign. Madam P, yun yung aming Facebook page, Unicorn Princess Tarot, yun yung aming TikTok. And if you want to follow yung aming music na ginagawa, Bandang Sibol, isearch mo na lang yan sa TikTok at sa Facebook. Let's start. For Virgo, meron ka ditong 5 of Hearts, 5 of Diamonds. So, a lot of you is pwedeng kakaroon ka ng pagsubok sa buhay ngayon. No? Nalulungkot ka. A lot of sadness ang nararamdaman natin sa'yo. Medyo low yung iyong energy. Yung iba, financial problem is here also with the 5 of Diamonds. 2 of Diamonds. Medyo dami mo kasing obligasyon na kailangan unahin. No? And pwedeng financially hindi sumasapat or nagkakaroon ng problem ang financial mo ngayon, 4 of Spade. Wala kang magawa dito. And pwede may mga obligasyon pa, especially sa usaping financial, na kinukulang ka or hindi mo magawa. For example, sa career mo, or ng iba, it could be bills. No? May mga bills na due date na, pero you still have no money, no? Para matapos or mabayaran itong mga ito. So, you're having a lot of problems financially ngayon. Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Six of Clover, the 5 of Spade. Tatlong 5 na yung nagpakita sa atin ha. Unang labas pa lang dito ng mga cards natin. Puro angel number na agad. 555. Tatlong 5. And then 3 of Diamonds is at the bottom of the deck. Itong person na to, pareho kayo eh. Ano rin siya. Nag-i-struggle din siya ngayon. Pareho kayo na problema. 6 of Clover. I feel like ang nakikita niya sa'yo, you're having some kind of victory sa buhay mo. Pero siya, kabaliktaran, medyo problematic itong taong ito ngayon. So, ano yung emosyon niyo sa isa't isa? Feeling niya lang naman na may mga victory or may mga accomplishments ka ngayon. Mas yun yung nakikita niya, yung accomplishments mo kaysa yung mga problema pinagdadaanan mo. Ano yung emotion niyo sa isa't isa? The 10 of Clover. Sa ngayon kasi obligasyon mo yung nasa isip. Parang wala kang pakialam sa love life mo. Like, ano naman? Ganon. Ano naman yung iba nga sa inyo, hindi man love ang pinunta dito. Gusto lang malaman kung ano mangyari sa buhay nila. Parang ganon. Kung ano yung guide sa kanila. Pero, because this is a love reading, so, nire-read natin as love. Pero ngayon, nakikita natin wala kang pakialam sa mga ganun-ganun ngayon. 10 of Clover, mas pakialam mo yung yung iba kasi pwedeng nakamove on na sa ending na nangyari sa inyo, separation, and you're focusing sa new beginnings, new love. Yung iba naman, pwedeng nag-move on ka na sa kanya, na tanggap mo na yung separation na nangyari sa inyong dalawa, pero looking forward ka na lang na, kumbaga, sa mga new beginnings na dadating sa buhay mo, whether sa love, or ikaw, nakikita natin focus mo, pagmamahal mo sa sarili mo. Jack of Spade, yeah. About this person, medyo mas nakikita mo siya as someone na very childish, immature, and hindi ka na para pakialaman pa yung kung ano man nangyayari sa buhay niya or whatsoever.
So, this could be a person in the past. Ano emotion niya para sa'yo? Kumbaga meron kang ibang iniintindi at pinoproblema ngayon at hindi ka para isipin tong taong to. King of Hearts, Ten of Hearts, I can see love mula dito sa taong to. Two of Clover at saka Seven of Clover. You love, etong person na to, baliktad pala no, siya. Kasi yung iba sa inyo, vice versa ang energy. Depends, bala ka na kung paano ko makaka-relate dito. So, itong person na to, this person loves you. Okay, mahal ka niya. With the King of Hearts, Ten of Hearts energy, especially kung may family na involved dito. Yung iba, if this is your person na parang natutuwa sa iyo yung pamilya niya or yung pamilya mo natutuwa sa kanya, pwede gano'n. Yung person na to still loves you with the Two of Clover, lalo na kung nagkaroon kayo ng mga plano at part of that plano is nagawa, no? So pwedeng may nangyaring plano sa inyo in the past. So nangyari or ano naman siya, nagkaroon ng kahit pa paano, na-achieve naman yung plano na ito. Pero hindi man lahat. Pero part of the plan is naging successful dahil sa tulong. Pagtutulungan ninyong dalawa. Or pagtulong ng person na ito sa'yo. Seven of Clover is here. I see this as a person, gusto niya makipag-usap, like, gusto niya makipag-communicate, gusto niya makipag-usap, gusto niya mag-explain. Ganyan. Nine of Diamonds, Queen of Spade, Two of Spade, Ten of Spade. Pero ngayon, although sabihin na natin emotionally, gusto ka pa niya, medyo utak kasi ginagamit niya ngayon. So, what will happen dito sa person na ito, sa future ninyong dalawa? Near future para sa inyong dalawa. Queen of Clover, Two of Spade. Nine of Spade. Six of Hearts. Okay, bottom of the deck is the Ace of Diamonds. Near future. Well, I can see decision na pwede may kinalaman sa business, career. Ayun naman talaga kasi focus mo. Wala naman dito sa taong to. Pero nakakita ko na pagdedesisyon mula sa'yo. Ano yung iba, mapipilitan kang gumawa ng decision because of a particular problem na parang hindi na kasi ito maiwasan itong problema na to. Ang hirap na, so kailangan ko nang mag-decision regarding dito. The Six of Hearts, this person, I can see love dito sa person na to. Kahit pa past na, pero there's still love here. Pero nandun yung hindi niya maiwasan na mamblema, may stress. In the near future, pagdating sa pinaka-sitwasyon niya, so I can see then stress coming from this person's side. No? And yung iba sa inyo, there's a new beginning pagdating sa money. Three of Clover is here. So, eto may growth tayo nakikita dito. Financial abundance, money. Especially kung ikaw ito na naka-move on ka na dito sa past person na ito. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.